Good morning. Paalis tayo ng bahay ngayon at nakpay ng may dadaanan lang sa kabilang car. Wait. Tara na. So today is almost 2 in the afternoon. And if you have been watching my vlogs, yung mga nauna, because it's almost day 70 na yata, hindi ko na alam. Alam nyo that towards the weekend, pakonte ng pakonte yung workload ko. So it's towards the weekend, so palit ako ng palit, umaalis ng bahay. Ganun yun. Ay, ano nangyari? Parang may gulo dito sa lugar namin. What's happening? Parang may nangyayaring gulo sa lugar namin. Hinahanap namin lahat, hinahabol na namin lahat ng mga tayo dito. Kami dito likod eh. ID mo. ID mo. Barangay mo. Hindi ka matagal ito eh. Layo mo pare. Saan kayo boss? Napasok po. Ano kaso sir? Yung CCTV. Nag-iikot eh. Nasa CCTV kami kanina. Baka tayo madoblihan ng gawa sa'yo. Kaya nga po eh. Saan yun? Kabila. Ang layo mo pare. Tapos sabihin mo taga rito ka. Hindi ka taga rito pare ha. Kaya namin may tinapon. May tinapon ba? May tinapon. May tinapon ka pare ha. May tinapon ka. May tinapon ka. Tinapon ka pare. So meron silang hinuling lalaki na paikot-ikot sa lugar namin. Sobrang ano yung mga police ngayon dito sa area, tsaka yung mga barangay officials, very active sila because of what happened. Tapos syempre si Yorme may directives na bawal na ang tulonggi sa Maynila. Hello? Lang! Wala ka papasok na? Eto na, nagbibihis na. O mag-ingat ka ha, may nahuling ako dyan sa street natin ngayon lang. Ha? Oo, naglilibot. Hawak na ng mga pulis tsaka barangay. Ngayon lang, kakadaan ko lang. Nakita mo? Oo, dinampot. Oh my God. Okay. Ha, so, igatan mo yung mga gamit mo ha. Nagbabike-bike lang, paikot-ikot kanina pa naghahanap daw ng mabibigyan. Makabike lang, ang tapang naman. Oo, hindi, para hindi halata. Ganun minsan, di ba? Sabagay. Oo. Aga pa. Ha? Ang aga pa. Di ba ito yung mga least expected? Ay, sabagay. Hindi mo Tapang naman na. Oo. Ito yung mga least expected. Na oras ako. Mag-ingat ka ha. Okay. O sige. Mag-update ka sa akin ha. Sige. Okay. Okay, bye-bye. Love you. Happy birthday na. Thank you. Bye-bye. Bye. O mag-ingat kayo ha. May nahuling pagnanakaw daw sabi nila. Diyan sa street natin ngayon lang. Oo, hawak ng barangay ngayon. Sa kabilang street lang natin. Pero sa street natin galing, ano na lang, palaklak na ng mga gate ha. Okay, sige. Pa-check na lang ng kotseng isa kung nakalak. Okay, sige. Okay. O ingat ha. Okay, sige. Okay na, sige. Nakakalungkot na nakakaawa. Kasi tinignan ko sa mata yung lalaki. At ewan ko, siguro maawain lang ako. Yung idea na baka mamaya gutom lang din, ganun, wala makain, kaya siya nag-a-attempt. So yun, ano lang din, nakakaawa din in a sense. Kaya lang, alam ko rin kasi yung pakiramdam na manakawan, kasi nanakawan tayo kailan lang itong same car. So nakakainis din pag ikaw yung nabiktima. Pero pag nakita mo kasi silang hinuhuli, tapos kinikwelyuhan, tapos kasi pauupuin sa ano yan, sa lupa eh. Ipapalagay yung kamay sa likod, tapos flat yung paa sa harapan para hindi makatakbo. Ano yan, common na practice yun eh. Ginagawa ng mga pulis yun eh. Basta tayo sa gilid nila.
para parang partially immobile yung tao na hindi sinasaktan. Ganun naman yan eh. Nakikita ko na daanan ko na, narinig nyo naman siguro, di ba? Maybe at some point they bank on that part na pag nahuli sila, maahawa tayo sa kanila. Nakakalungkot naman. Lahat naman ng bagay nag-uugat sa sa kahirapan, di ba? I mean, with so less opportunity in the country, dahil ko konti yung opportunities sa bansa natin, people resort to doing the crime. Tapos may mga pagkakataon pa that we give out money to those people na wala namang totoong gagawin para kitain yung pera. I've always been against this. Yung mga ayu-ayuda, tapos kunyari magwawalis-walis ng barangay. Nakita niyo na ba yung mga kumalat na pictures niyan? Yung mga nagwawalis ng barangay na mukhang hindi napagod. Ang winawalis nila ay yung mga malilinis naman na talaga na pwedeng hindi nawalisin. Tapos tatanggap ng ayuda. Diba? I mean, it's just really flawed. Ako, I'm completely against that. Kasi kung ang dami natin binigyan ng pera para sa ayuda na yan, di ba dapat ang linis ng buong Pilipinas? Kasi imagine mo yung sobrang daming taong tumanggap at lahat maglilinis ng paligid natin. Di ba dapat ang linis ng bansa natin? Well, it's just my thought. I could be wrong. Di ba? I could just be seeing what's under my nose. Or I could be right. I don't know. Nalungkot lang ako bigla. Nakita ko kasi mukha nung hinuli. And it could have been the same scenario nung nahuli yung nagnakaw sa kotse na to. Diba? Nagkwelyuhan, papusasan, papaupuin, dadali sa presinto at magmamakaawa. Well, hindi nangyari sa akin yun, no? Kasi hindi nahuli, nagtago, kaya kinakasuhan natin ngayon. But it could have been almost that scenario. Anyways, medyo sophisticated na yung mga ngayon, no? Yung mga masamang tao. Yung akin nga nakamotor, yung nahuli nga nakabike. Bottom line, sana yumaman na ang Pilipinas. Period. I mean, sana maging tayo, no? First world country. I hope it happens in my lifetime. I'm not young. I'm older today. In fairness, I've seen little progress sa bansa natin. Yung ramdam, I don't know about GDPs and GNPs. I don't know kung alam niyo yung mga yan, di ba? Yung gross domestic and gross national product natin, tsaka yung, di ba, yung income to spending ratio natin. Hindi ko alam kung, kasi medyo privileged naman ako sa sweldo ko. So, ang hirap i-compare nung part na yun. Pero sa average people na as in minimum wage earner talaga, I cannot speak for them. Pero kung pagbabasihan natin yung like infrastructure and whatnot, medyo may progress tayo ng kaunti. Diba? Marami pa rin problema. Ang dami pa rin issue na nakawan ng bayan sa bansa natin. Feeling ko lang medyo gumanda ng kaunti. Yung nga lang tumaas ang bilihin. I can only speak for myself. Lalim ko na naman. Ano ba kasi nakita ko na yan? Well, yun naman yung idea ng vlog na to, diba? To get to know me every day, my thoughts every day. If I am thoughtless that day, then I've got nothing to share. If I am overflowing of thoughts that day, then maybe I can share something. And sometimes, yung mga eksenang ganon, especially coming from what we experienced na nabasagan kami ng kotse, na nakawan ng laptop, and I'm filing a case right now, ongoing, so makikita mo yan, may inuhuling magnanakaw, medyo may trigger ka ulit eh. Diba? Well, I really hope that we all get better as soon as possible time. Well, welcome to my day and welcome to the typical me. Ito yung typical na ako. Lalim-laliman.
Samahan niyo ako maghapon today. Kahit hapon na. Dahil lang tayo dito sa may The Vegan Grocer. Bili lang tayo ng pagkain sa ref natin. May, okay lang po. May dadamputin lang po ako. Saglit lang po ako. Apo, sir. Thank you po. Hello. Pushcart, sir. Hindi. Bakit lang? Baka maparami ako. Ay, wala pa lang mga dinakdakan. Ito, Ilocano style, oh. Yeah. Dinakdakan. Meron akong nakatikman last time, Bicol Express, eh. Bicol Express, check ko. Yung pinadeliver niya, sir? Oo. Wala na. Kuha rin tayo nito. I like this one. So, bumili tayo ng ng pagkain natin. Mga frozen lang. Tapos ito, binibili ko to, Veggiechon. Para chicharon lang din yan. Binibili ko yan kasi dinudurog ko siya. At inihalo ko sa adlay. Para may konting crunch naman yung kinakain ko. So, that pack will last me around, say, 5 kainan, mga ganun. Mga 5 kainan. Medyo pricey yung pagkain ko kumpara kung maggugulay ako araw-araw na yung fresh na vegetable. Although kumakain pa rin ako ng fresh na gulay halos araw-araw din. Kaya lang nakikita nyo kasing kain ko yung pagdating ko na lang ng bahay paggabi, diba? Medyo pricey, pero naisip ko yun na yung pinaka ko, diba? Reward ko sa sarili ko for working. Hindi naman hard siguro, baka magalit yung ibang talagang hard worker. But for working to provide for the family, yun na lang. So yun na yung pinaka reward ko sa sarili ko. Diba? Ngayon naman dadaan tayo sa Dolce Fruta. Yung tindahan ng prutas dito na pinagbibilhan natin ng ng honey melon. Medyo na-addict ako dun ngayon. Honey melon tsaka yung honeydew. Parang ang sarap niya kasi. Diba? Hindi parang, no? Ang sarap niya kasi na parang snacks lang, no? Something to munch on kapag wala kang ginagawa at gutom mo ka. Nakakabusog din. So, dadaan tayo sa Dolce Fruta. Problema ko, wala kasing parking dito. Hindi ko alam saan magpapark eh. Hindi ko alam paano. Baka makisuyo tayo ng parking. Bahala na. So, let's go. Bili tayo ng honey melon. That is sa ground floor sila eh. Pero sabi ng may-ari, mas malaki daw yung kanilang space dito ngayon. So, ito yung Dolce Fruta, ginagawa. Under construction sa ngayon. If you're into fruits, this is your place. Kaya lang under construction pa. Meron yatang parang coffee shop area doon eh. So, ito yung mga fruits nila. Marami pang walang fruits ngayon kasi ginagawa pa. So, medyo magulo pa. But they're still in business. So, pwede pa rin mag-order. May purple corn sila, oh. Gusto ko to. Purple corn. Bibili tayo. Magkano po ito, ma'am? Gusto ko yan. Let's buy 5 pieces. Pero meron tayong coffee. Ayan. So, bibili tayong 5. So, bili tayo ng honey melon. At excited na akong kainin yung purple corn. First time ko makakita ng full purple corn. Grabe, meron pala sila. First time ko, yung full kasi minsan di ba ngipin-ngipin lang. Can't wait to get to the office and eat. Sana hindi traffic ngayon. Pabalik ng office kasi mahirapan tayong Lakay! Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you po. May sayang oras sa traffic eh. It's 3 o'clock so hindi pa naman siguro rush hour. Yung isa sa aming corporate head scheduled a meeting today. Nagsabi naman ako na medyo malilate ako ng kaunting pasok. So
hanggang 5 pa naman. So, pag Monday, alam nyo na yan, di ba? Pag Monday, I come in 11. Pag Tuesday, I come in 12. Mga ganon. Pag Wednesday, I come in mga 1:00. Pag Thursday, 2:00. Pag, like today, although almost 3 na ngayon, so palit ng palit as we near the weekends. Kasi paunti na ng paunti yung work ko. I practically have finished bulk of my work ng earlier part of the week. So yun. So yun ang sistema ng trabaho ko. On air naman, pabigat naman ang pabigat yung trabaho as the week progress. So magkaiba siya sa opposite, di ba? Kasi Monday chill yan on air. Tuesday, tas Wednesday may chipa, di ba? Thursday, sometimes may shoot yan. So off ka, may mga ginagawa. Friday may carjack. So medyo balance lang din. Ay, bahala na kung naintindihan niyo ako. Andito ako sa loob ng San Juan ngayon. Grabe yung traffic, oh. Deadlock sa intersection. It's not moving. Been here in the past 20 minutes. I moved maybe 2 feet. Ito. I don't know. Ano nangyayari? Traffic season. Kakain tayo. So, ito yung binili ko kanina dun sa The Vegan Grocer. Ito yung tuyo natin. Spicy tuyo flakes. Although, hindi gaano spicy. Sakto lang. Pero masarap, ha? Kumbaga, hindi lang siya yung spicy na spicy. But still, may kick lang ng kaunti. So, adlay tayo. My first meal of the day, my last meal was yesterday at around 4 p.m. So, 24 hours na ako hindi kumakain. Although, nag-celebrate si Chloe kagabi ng birthday niya. So, tumikim ako ng 2 stick ng vegan barbecue doon. That's it. I've not eaten a full meal in more than 24 hours. So, I am so hungry. Natry nyo na ba yung gutom na gutom ka tapos nagutom ka, lumipas na yung gutom mo, nawala na yung pakiramdam. So, ito yun. Hindi ko nararamdaman yung gutom ko until makasubo ako ng kahit anong pagkain. Then, babalik yung appetite. Gutom pala ako. So hungry. So, ano tayo ngayon? Chest tayo. Nakailang sets na rin ako. Pero, asa flat bench tayo ngayon. So, let's try to do some 12 reps. Sa 60 kilos na lang, nagbawas na tayo ng buhat kasi galing tayo sa decline. Let's go. Okay. Nagdagdag tayo ng 10 kilos. So, 70 na to. Okay, we're back in the office. Tinawid natin yung workout pero medyo inaantok talaga ako. Anyways, mabubuhay naman tayo pag air natin. Okay, nasa booth na tayo ngayon and let's do what we are expected to do and to deliver tonight. Tayo makinig ng kwento at matuto sa kwento ng iba. That's the peg. Yung advice comes after the intention of listening. Importante kasi sa mga tumatawag sa atin, minsan gusto lang nila yung makinig sa kanila. Pag hingi ng payo, kung may kaya tayong bigay, ibigay natin. Kung wala, at least may nakinig. I believe yun ang goal. So, less pressure, at the same time, exciting kasi natututo tayo. STG, hello, sorry, thank you, goodbye. Same, pero iba. Bangga, we are number 106.7 Energy FM. Bangga, wag mo sabihin radyo, sabihin mo! Good evening, Metro and Mega Manila, the Luzon, the Visayas, and the Mindanao. Welcome to the show.
Maligayang bati po sa lahat ng mga nag-aabang sa akin. Bakit? May atraso ba ako sa inyo? Maraming salamat sa inyong pagsama at pagantabay sa akin. Thank you very much for spending the hours with me. Sana po ay may natutunan kayo sa mga kwento ng callers natin. If not, well, we have tomorrow to learn. Mamayang gabi na pala kasi 12 midnight na. So, carjack night tonight, mga kaibigan, no? Babay na po sa inyo lahat. Mga kaibigan, ako po nyo lingkod, ang DJ na hindi gwapo, totoo yan. Pero hindi din pangit. Sakto lang tayo. And just like that, nasa bahay na tayo. I'm home. Pero, hindi pa tayo makakatulog kaagad. May ilaw, di ba? Kasi may mga sensors yung ilaw dito sa bahay. Magdaan mo. Anyways, di ba tayo makakatulog kaagad? Kasi, paalis sila kuya ngayon. Flying to Thailand. So baka maghatid pa ako sa airport sa kanila. Kasi ang biyahe nila ay around morning. So dapat mga 4 ando na sila. So pahinga lang ng konti, mag-edit siguro, and then hatid. So hindi na ako nakapaghatid kay kuya. Pero I sent them off hanggang makalabas sila ng gate, makaalis papuntang Thailand because they're on the way to Thailand. Magbabakasyon silang dalawa ni Maru. Yun lang, that completes my day. So, ako ay magpapahinga at matutulog na. Anong oras na ba? Oh, it's almost 4 o'clock. Thank you very much guys for watching my day. You guys are awesome. Bye-bye.